magandang morning po sa lahat. So, I'm glad ito na naman po tayo. But before ako mag-start, share ko muna po yung aking screen sa lahat. Ayan, sandali lang po at sinishare natin ang screen. Okay. Yan. Okay. Ayan po sa picture, nakikita po ninyo. Yan po yung aking pinaka mamahal na result po to sa Herbalife. Yan po. So, ay, teka, ayusin ko yung view. Yan. So, I'm Coach Noemi Velasco po. I'm 59 years old. Ako po ay nanay ng siyam na bata at full-time wife when I met Herbalife. So, before Herbalife, I was 187 pounds at palaging pagod na pagod. Palaging inaantok kahit kagigising lang, gutom na gutom kahit kakakain lang. Kaya nga, sabi ko nga, always hungry and always angry before na hindi ko naman gusto yon. Yung energy level ko very low, talagang hirap akong gawin yung aking role as a full-time mom. And yung confidence level, hindi na ako nag-a-attend sa mga kahit anong yung event or party-party sa pamilya o mga kaibigan kasi nga hindi na ako confident sa aking itsura, sa aking pakiramdam and ang health ko talaga yun yung nahirapan ako kasi nag-suffer siya masyado. So, salamat sa Panginoon, ang aking sponsor, inintroduce sa amin ang Herbalife Shake. So, nakakatuwa, hindi niya tiningnan kung may pambili ba ako o wala. Ang nakita niya is that I needed the shake nung panahon na yon. At yung isang canister na shake na dinala po niya sa amin ng way back 2013, truly changed our life. Talaga naman. In just 10 days po, sa first 10 days ko po ng pag-inom ng shake sa umaga, pinalit sa almusal, nakabawas po ako ng around 5 pounds at napakalaking kaginhawahan sa aking katawan. And ngayon po, total weight loss ko po at age 59 is already 42 pounds. I feel lighter, mas energetic, syempre, confident, and syempre, happy-happy. So, bakit nga? Kasi nga, I feel healthier talaga. Iba yung pakiramdam ngayon. Pagising mo sa umaga, alam mong marami kang magagawa. And ang pinakamagandang nangyari po, my children, lahat sila lumaki, umiinom po ng Herbalife Shake. Buso ko din was 2.5 years old yung nag-start. Ngayon po magsi-16 na, consistently taking the Herbalife Shakes and the other products po, yung supplements natin. Ngayon po sila lumaki na healthy, mga grown-ups na sila at nag-excel po sila sa kanilang pag-aaral. Nakakatuwa, mga honors and scholars po sila. So because of sharing Herbalife Nutrition, nakabuo po kami ng team. Kasi nga po, when you have the result, talagang hindi mo mapipigilan ang magkwento anywhere you go. Yon. So nakabuo po kami ng team ng mga tao na nagkaroon din po ng resulta katulad nung nangyari sa amin. So, talaga namang dahil sa team na yan na nag-decide din sila na gawin si Herbalife for the rest of their life, naka-qualify po kami, including the teammates sa mga trainings, local and abroad, and even enjoyed free vacations, hindi lang po dito sa Pilipinas, even abroad. Biro mo, nakapunta kami ng Korea and Cambodia na vacation libre lahat mag-asawa. So talagang napakagandang reward ng simpleng pagkukwento mo ng result mo at pagtulong sa mga tao na maging healthy rin. During the amazing time, when everything talagang uncertain, yung BNC family po natin na to, ipinanganak at talaga namang yung spirit of love, growth, and connection, yun po yung nagpalakas po sa amin na hanggang ngayon kami magkakasama na talagang isang buong pamilya, talaga namang it continued to inspire me and my husband to share Herbalife kahit saan po kami magpunta. At talagang sabi ko nga yun, yung one canister of shake changed our life and I'll forever be grateful to Herbalife and to our VNC family. So, tuloy ko na po yung ating topic for today. So much for my kwento. Ito po yung dapat natin pag-usapan. Keeping nutrition and fitness at the heart of vascular health. Ito po ay isinulat ni article ni Dr. Alex Teo, yung director po ni Herbalife Nutrition for Research and Development and Scientific Affairs sa Asia Pacific. So ating official website herbalife.com, makikita niyo po ito. So
Ngayon po, pag-uusapan natin, we're going to explore kung paano ba ang nutrition and fitness daw play a central role sa ating vascular health. How we can support yung ating blood vessels, yung arteries, yung ating puso sa ating mga kinakain at paano ba tayo kumikilos o gumagalaw sa buong maghapon. So ito pong kanyang sinulat na ito ay tulad nga po nung sinabi ko, baka tatagpuan nyo po doon sa ating official website. Tanong nyo po sa nag-invite sa inyo para mabalikan nyo after. Okay, so, tuloy na tayo. Sabi doon ni Dr. Tio, sinulat po niya, bakit na nga ba, why vascular health matters? Bakit importante? Yung daw pong vascular health refers to the condition of our blood vessels, arteries, veins, microcirculation. So yung poor vascular health is a major contributor daw sa mga cardiovascular diseases, yung mga sakit sa puso at mga iba pang sakit na kaakibat niya. So yung sabi niya, sa Asia daw po, sa ating lugar, sa Asia Pacific, karamihan sa mga namamatay mula pa noong 2019 ay around 10.8 million. Ang dahilan po ay cardiovascular diseases dahil po sa problema po na yan. So, 35% ng total death sa region daw po sa buong Asia Pacific ay dahil sa cardiovascular diseases na yan. So, hindi lang po uh, tungkol sa puso, kundi sa ang pag-uusapan, kundi yung whole system of blood flow sa ating mga organs sa katawan. Okay. So, the influences daw po ng pandemic on vascular risk. So, ano nga ba yung nangyari? Ano naging impact ng COVID-19 sa ating vascular health? Sabi niya, kahit daw natapos na yung pandemic, nawala na, ang long-term effect sa vascular health natin ay unti-unti, nakikita pa rin hanggang ngayon. Ilang taon nang natapos, pero hanggang ngayon marami pang na-uncover na effects sa ating vascular health. Sa mga tao daw na may mga pre-existing cardiovascular condition or kaya yung may mga unhealthy lifestyle, sila daw yung the risk is higher. So, this context emphasizes why preventive action, bakit kailangan natin, yung preventive action through lifestyle becomes even more important now. Kaya nga, ang daming nagsulputan, di ba yung mga wellness, kasi nga po, yan po ay nakita at napag-aralan ng ating mga doktor. So, yung nutrition philosophy for vascular wellness, ito po, napakaganda. We are blessed. We are in Herbalife Nutrition. According to Dr. Tio, an ideal macronutrient ratio for vascular health daw po is yung tinuturo sa atin sa Herbalife, yung 40% carbohydrates, 30% protein, 30% healthy fats, complemented with 25 grams of fiber and adequate hydration. Importante po yung tubig. Katulad nung kanina 'di ba na talk kanina do sa ating previous speakers na pag-usapan po natin 'yan. So kasama diyan yung mga kinakain, even yung rest kasama po. Yan po yung sinabi ni Coach Cecil kanina. So it also emphasizes fresh fruits, vegetables, lean protein, whole grains, beneficial molecules like yung omega-3, nitric oxide, and flavonols. So yan po yung ating hihimay-himayin mamaya. So ano nga ba yung mga kinutrients na yung sinabi ko? Na una, yung omega-3. Talaga namang si Herbalife, blessing at regalo ni Lord sa atin. Bakit? Itong si omega-3, di ba nakalam natin pag sinabing omega-3, nanggagaling siya sa mga isdang dagat, deep sea fish, katulad ng sinasabi ng mga coaches natin, mga matatabang isda, salmon, mackerel, galing din, meron din po sa mga nuts, walnuts, flax seeds. So, tumutulong po yan to reduce inflammation sa ating katawan and it also support vascular function. So, we are very blessed kasi nga 'di ba nga sa panahon na 'to sa presyo ng mga salmon na 'yan, ng mga nuts na 'yan na hindi lahat nakaka-afford pero we have Herbalife line na talaga namang kayang-kayang ma-afford ng bawat isa na with just one taking up the gel cup ng Herbalife line, hindi mo na iisipin kung kulang ba yung omega-3 supply mo for the day.
So as your coaches, paano ka ba makakakuha nitong Herbalife line na yan ngayon? Talagang nandiyan po lahat yung high grade omega-3 sa ating Herbalife line. Okay? So next po, nitric oxide and arginine. Ito po yung napakaganda lalo na sa edad natin na namin nila Coach Cecil and Coach Sherry Lou na excited na kami mag-60. Bakit? Because this nitric oxide palaging meron kami. Itong Nightworks po nating product na rich na tumutulong sa katawan mo na to keep the blood vessels relaxed and elastic, yung nitric oxide. Siya po ay isang molecule na importante sa ating arterial elasticity para and vasodilation para pa yung mga ugat natin ay nababanat and the blood flows freely. Kasi as we age, because of unhealthy lifestyle at saka yung mga poor eating habits natin, maraming factors pa ang ating pong arteries, ang ating mga ugat ay tumitigas. Hindi na siya elastic. Yan po. So, salamat sa Panginoon, we have nitric oxide sa Herbalife Nutrition. Ito rin naman po kasi nga pag kumain tayo ng food rich in arginine, pwede namang maboost yung ating nitric oxide production. Ano ba yung mga food rich na yun with arginine? Yung mga nuts, fish, lean meats, katulad ng sinabi ko kanina, multigrains. Pero kasi, when you have that, hindi mo maiwasan yung mga waste, yung mga materials na hindi naman kailangan ng katawan natin nakasama sa pagluluto. So much better we have this Nightworks. Ito talagang subok na subok ko na paboritong-paborito namin because it promotes better circulation and blood flow. Kailangan po ng katawan natin para sa ating healthy cardiovascular system. And flavonols. Ano ba yung flavonols na yan? So, nakikita po natin yan, yung mga flavonols-rich foods. Nakikita na matatagpuan daw po yan sa mga berries, yung cocoa natin, dark chocolate, kale, and tea. Tumutulong po yung flavonols na yan to help lower the blood pressure and improve the nitric oxide production. So, partner pala si Nightworks and yung ating tea, di ba? So when you have your nitrous and you have your tea, talagang makakatulog ka ng maganda, alam mong gigising kang nakangiti sa umaga. Bakit? Kasi nga, nai-improve niya yung nitric oxide production, alam mo yung blood pressure mo ay matutulungang umayos. So yung daily target daw po, kailangan, kung para makuha mo yung kailangan mo na arginine, flavonol pala, no? Flavonol ay kailangan kumain ka daw ng 10 grams na tsokolate, na dark chocolate. Kaso may sugar na kasama, di po ba? Na hindi naman natin kailangan yung ganun. So much better, you have this Herbalife Tea Concentrate. Napakaganda po at napakasarap. Alam niyo po yung tea na to ay energy booster din siya. And also, para ka nang nag-exercise. Pag uminom ko po ng isang cup na tea na to, para ka nagsumba ng 30 minutes, papawisan ka pa. Ito pong flavonol na to, nakatagpuan po siya talaga sa mga halaman. So, itong compound na to, sa tea natin, rich po siya sa flavonol at makakatulong na mabuti sa ating cholesterol and sugar levels. And also, kailangan din po yung fitness and activity. Bakit importante? Why it matters daw sa vascular health. So, yan daw pong nutrition alone is not enough. Kailangan po natin yung physical activity. Physical activity kasi keeps our arteries flexible and strengthen our heart. Kaya kita nyo po, yung nasa picture, may kamay na ganun sa heart. Lumalakas po pala yung ating puso pag tayo ay active, pag tayo ay nag-exercise. Hindi naman kailangan na magbuhat ka ng mabigat na mag-barbell ganun sa gym. Walking, okay na po sa mga edad na pag kayo ay mga seniors. Okay na po yung walking. Nakalagay po dyan, 150 minutes of walking per week ay okay na po sa atin. Or 75 minutes per week kung ang exercise mo ay medyo heavy. So, anong benefits niya? Natutulungan po yung katawan natin na umayos yung blood pressure and increase the good cholesterol or HDL. At the same time,
tumutulong din po yan para makontrol yung ating weight. Kasi nga syempre, when you are in your 40s, 50s, or kung ikaw naman ay overweight, then kailangan umayos yan para yung health natin gumanda rin. And also, syempre, nakaka-reduce din po siya ng stress, di ba? So, kailangan talaga natin, di ba nga pinopromote natin yung 80% nutrition and 20% exercise. Kahit 20% lang po yung nakalagay dyan, hindi po ibig sabihin hindi na siya kailangan. Simple walking every day ay napakalaking tulog. It makes a huge difference kung consistent nating gagawin sa ating vascular health. And integrating nutrition plus exercise for vascular wellness. So, bakit kailangan nga partner? Yun nga, sabi nga, yung key message na ni Dr. Tio, it's not nutrition or exercise only. Ang kailangan daw po, nutrition and exercise, not nutrition or exercise. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kailangan sila ay together forever palagi para healthy tayo. Because combining healthy eating with regular physical activity is the best for our vascular outcomes. So kailangan daw po eating more whole food rich meals and staying active helps reduce vascular risk, i-manage yung weight, nalo-lower nga yung blood pressure katulad kanina. So, kailangan po lahat tayo i-adapt po natin tong habit na to para po maging maayos yung ating kalusugan. So, ano naman ba yung role ng mga healthcare professionals at saka providers natin? So, sila po yung nag-educate, tumutulong sa atin, nag-guide sa mga pasyente sa nutrition and on nutrition and exercise. So, pag pong matakot na magpa-check up, huwag hintayin na may nararamdamang hindi maganda bago magpunta sa doktor. Kailangan din po natin minsan-minsan magpa-assess para at least alam natin na ang ating kalusugan ay nasa magandang kalagayan. And always, palagi po kayong mag-join dito sa ating sa BNC. We have doctors here, si Dr. Eric, minsan madalas every week nagtutok din po siya, si Doc Rio nandito rin. So they give us valuable information. Na-identify po ng ating professional yung mga high-risk individuals based on lifestyle, medical history, or family background. So pinopromote din po yung collaboration among nutrition companies. Pagkakatulad sa atin is Herbalife Nutrition, meron tayong mga activities. So always join yung mga activities po natin, tanungin po natin yung ating mga coaches. So the uh, forward practical strategies for vascular wellness. Ito yon. Sinasabi niya, kailangan daw po umain ng balanced meal, so with the right macros and micronutrients. So sabi ko nga, we are blessed. We have Herbalife Nutrition, Herbalife Shake. Hindi mo na isipin kung anong kulang, anong sobra. And i-follow daw po natin, stay physically active, follow the 150-75-minute guideline katulad ng sinabi ko kanina na physical activity every week. Okay. So ito na po, sinasabi niya nga yung mga strategies for vascular wellness na yan. Stay hydrated, importante rin po yan, and eat fiber-rich foods daily. So nakikita niyo po sa picture yung ang ating active fiber complex na paborito ko, plus Simply Probiotic and Aloe, pinaghahalo-halo ko po yan lalo na sa umaga pagkagising, napakaganda po sa kalusugan. At saka kailangan din po natin daw ang regular health screenings and mag-attend po tayo talaga ng mga educational magbasa, mag-attend sa mga trainings katulad ng meron tayo sa Herbalife Nutrition para po makatulong sa ating kalusugan. Sabi ni Dr. Tio, prevention through everyday habits is much more effective and affordable kesa daw po sa magkasakit tayo later on. Ayan. So, yan na po. Pinag-usapan natin. Kailangan daw po, ito na yung summary natin, di ba? Yung vascular health depends on both nutrition and exercise. Yung key nutrients na kailangan natin, take note of this. Kailangan natin omega-3 or Lifeline, yung arginine, nitric oxide in our night works, flavonols in our tea. Kailangan natin yung shake, aloe and tea, yung mga fiber products natin. Tanongin si coach kung ano pa ba kailangan nyo at magkaroon na po kayo ngayon din. And exercise improves circulation. Tandaan po natin yan. It also reduces the risk factors para magkaroon ng cardiovascular disease. And
Kailangan din po nating makipag-collaborate, sumama sa community katulad sa atin. Pag may exercise katulad ngayon, sumali po tayo. Napaka-importante po niyan. Sabi nga, small consistent change daw in what we eat and how we can move. How we move can significantly reduce yung cardiovascular health. Okay. So, thank you very much and I hope meron akong na-impart sa inyo ngayong umaga. And back to you, Coach Cherry Lou. Ayan, so thank you Coach Noemi. O, syempre naman, grabe, ang dami kong learnings na